Kung nakatagpo ka ng ganitong uri ng imbornal sa totoong buhay, huwag palampasin ito, dahil baka may grupo ng mga misteryosong nilalang na naninirahan doon. Pagdating pa lang ni Bobby dito, nakita niya ang ilang malalaking isda na lumalangoy sa pond. Dahil sa pananabik, bigla siyang humawak ng lambat, at sa sumunod na segundo ay nakahuli siya ng koi carp na kasing laki ng palad niya. With this red head and white body, siguradong maganda. Pero bago pa man maging masaya si Bobby ng 3 segundo, hinayla na ang sumunod na lambat at natigilan siya. Lumalabas ang mahabang patay na koi fish sa mga mesh bag. Sayang naman ang ganyang kalaking isda. Mukhang hindi maganda ang kalidad ng tubig dito, kaya binilisan ni Bobby ang proseso ng pangingisda. Ibinaba pa lang ang lambat at may isa pang magandang huli, isang babaeng red snapper na may pulang betik sa hasang ang nahuli. Ngunit ang tubig dito ay masyadong madilim at wala kang makikita. Ang bawat patak ng lambat ay parang pagbubukas ng bulag na kahon. Hindi nagtagal, isang umiikot na tiyan na isda ang lumitaw mula sa tubig. Mabilis itong inilagay ni Bobby sa tangke ng tubig sa likod ng sasakyan, ngunit hindi masyadong maganda ang vital signs nito. Pagkataas ng sumunod na lambat ay sumigaw si Bobby. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang hito sa isang lambat. Sa kabutihang palad, ang hito ay may mas malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kahit sa maruming pond na ito, ilang maliliit na isda pa rin ang mahuhuli. Sa sandaling ilagay sa tubig, ito ay gumagalaw ng napakabilis. Hindi nagtagal ay naakit na naman si Bobby sa ibang nilalang. Na-overshot niya ang kanyang target, isang maliit na freshwater shark na nahuli sa isang lambat. Ngunit ang sumunod na lambat ay nagdala ng isa pang patay na isda, dahilan upang hindi mapakali si Bobby. Noong naisip lang ni Bobby na walang interesante sa swimming pool na ito, biglang naakit ng misteryosong nilalang sa loob at ibinagsak ang lambat sa target na lokasyon. Hinayla pataas ang isdang may betik sa katawan. Kahit na hindi ko alam ang pangalan, mas misteryoso ito, mas mahalaga ito. Nang makitang may magandang ani dito, mabilis na bumalik si Bobby sa paghahagis ng kanyang mga lambat, ngunit kailangan lang niyang hawakan ang malaking isda at ito ay nakatakas, kaya't gumamit pa si Bobby ng ilang lambat ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang matagpuan. Walang choice si Bobby kundi ang ibaling ang atensyon sa dalawang maliliit na lawa sa malapit. Sa pagkakataong ito, pagkahila ko ng lambat ay nakahuli ako ng isang angelfish na may kulay berdeng ulo at itim na katawan. Ang paglalagay nito sa aquarium ay tiyak na makakaakit ng atensyon ng lahat. Inihagis muli ni Bobby ang kanyang lambat sa maliit na lawa, at muling lumangoy ang isang maliit na dilaw na hito. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Bobby ang misteryosong nilalang sa lawa at mabilis na hinugot ang lambat mula sa tubig. Lumilitaw ang gintong anghel na isda sa lambat. Akala ko maswerte ang net ngayon, ngunit nang random na hinalungkat ni Bobby ang mga dahon sa lambat, natuklasan niya ang isang angelfish. Talagang hindi masasabi kung gaano karaming magagandang produkto ang naghihintay para kay Bobby sa tangke na ito. Ngunit ang kalidad ng tubig ng pool na ito ay ginagawang hindi mabata si Bobby sa bawat oras. Ngunit natagpuan pa rin ang isang maliit na dilaw na isda na mukhang isang prehistoric na isda. Matapos makahuli ng isdang albino, nagpa siya si Bobby na simulan ang paglilinis sa pangalawang lawa sa tabi. Pero may malaking patay na isda na lumulutang sa pond. Nasa panganib ba ang mga isda sa pond na ito? Kahit na ano, ibinagsak pa rin ni Bobby ang lambat sa pool. Isang mahalagang silver arowana ang nahuli. Buti na lang at medyo maganda ang vital signs ng isda. Ngunit sa susunod na makahuli siya ng isda, laking gulat niya, isang mahabang tuyo na sturgeon ang lumitaw sa lambat. Mas nag-aalala ngayon si Bobby sa mga isda sa tangke. Ngunit sa kabutihang palad, ang susunod na piranha na nahuli sa lambat ay buhay pa. Ngunit ang hindi inaasahan ni Bobby ay hindi pa rin nakakalimutan ng isda na ito na kumain ng laman ng tao. Kagatin ang daliri ni Bobby. Ngunit ang sumunod na isda na nahuli sa lambat ay labis na ikinatuwa ni Bobby. Lumitaw muli ang isang kahel dilaw na hito. Maraming taon nang nangingisda si Bobby ngunit hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang isda. Matapos mawala ang isang malaking isda ay nakatakas. Nakahuli si Bobby ng isang platy fish na tila may kaunting enerhiya. Hindi nagtagal ay nakahuli si Bobby ng purple at blue na isda sa tangke. Ang isda na ito ay may berdeng kaliski sa buong katawan nito na ginagawa itong isang nangungunang kalidad na produkto kahit saan. Dahil sa kanyang huling fishing trip, nakakita si Bobby ng isang shell ng pagong. Kaya sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang lumabas sa gitna ng lawa at seluhin ito. Gayunpaman, kahit na hindi siya nakahuli ng malaking pagong sa unang pagkakataon, nakahuli pa rin siya ng 2 isda. Muling nahuli ang isang piranha at isang misteryosong isda mula sa puting birch. Matapos ang maraming pagsisikap sa pangingisda, sa wakas ay nahuli ni Bobby ang malaking pagong. Ito ay tunay na isang higanteng pagong. Matapos ilabas ang pagong sa tangke, nakahuli si Bobby ng isa pang dilaw na hito. Matapos ilagay ang isda sa tubig, nagpasya si Bobby na bumalik sa unang malaking tangke at subukan ang kanyang kapalaran. Anyway, isang malaking isda ang nakatakas, maya-maya ay isang duckbill shark ang nahuli.
Ngunit ang isdang ito ay napakapayat ng katawan ngunit malaki ang ulo, marahil ay dahil sa sobrang gutom sa lawa. Nang ma-curious si Bobby kung ilang isda ang nasa tangke na ito, lumitaw ang isang pufferfish matapos mahuli sa susunod na lambat. Ang paraan ng pagpapapakpak ng mga pakpak ng pufferfish ay mukhang napaka-cute. Kahit na napakaraming maliliit na isda ang nahuli namin, wala pa ring bakas ng pagtakas ng malalaking isda. Matapos ang pangingisda ng isa pang 10 minuto, sa wakas ay nahuli ko ang malaking isda sa sulok. Ito pala ay isang napakalaking hito. Paano makikita ang ganitong kalaking hito sa ganitong malupit na kapaligiran? Ang posibilidad na ito ay mas mahirap kaysa manalo ng 5 milyon 3 beses sa isang hilera. Nang makitang ang pinakamalaking isda ay nahuli, nagpa siya si Bobby na dalhin ang huling sandata. 2 fish trap cage ang itinapon sa tangke. Maghintay lamang ng tahimik sa loob ng 3 oras at makakatanggap ka ng mga hindi inaasahang misteryosong nilalang. Hindi nagtagal ay gabi na at bumalik si Bobby sa pool para tingnan ang ani ngayon. Pagkatapos kunin ang unang hawla, tumili si Bobby sa tuwa. Sa loob ay nakahuli kami ng maraming maliliit na isda. Ang hindi inaasahan ni Bobby ay nakahuli pala talaga ng piranha ang kulungan na ito. At may isda na parang loach sa loob. Nang makitang maganda ang ani ng unang hawla, mabilis na hinayla ni Bobby pataas ang pangalawang hawla. Ang pangalawang kulungan ay nakahuli lamang ng 2 isda. Ngunit ang mahalagang sturgeon na ito ay nagpapasigla kay Bobby. At ang pangalawa ay ang gray-spotted na hito. Ngunit ang hitsura nito ay napakaganda rin, maaari pa itong tumalon sa bar aisles ng mag-isa. May nakakaalam ba ng pangalan nito?